Eto na mga idol, bukod sa nalaglag na nga sa second round ang Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup, ay wala nang pag-asa na makapag-commit pa sa Olympics ang ating Gilas Pilipinas matapos silang talunin ng South Sudan kahapon. Pero may isang paraan pa upang makapasok ang Gilas Pilipinas para sa Paris Olympics sa susunod na taon. Mas mahirap nga lang ito kumpara sa classification games dahil dadaan muna sa butas ng karayom ang Gilas Pilipinas. Well, kapag manalo ang Gilas Pilipinas kontra sa China, ay magkakaroon ng Gilas na makapag-compete sa Olympic qualifying tournament at kailangang hindi sila malaglag sa ika-28 place ang ating Gilas Pilipinas sa classification round. Dati kasi ay nakapasok sa Olympic qualifying tournament ang Gilas Pilipinas matapos mag-back out noon ng New Zealand. Ito yung panahong muntik ng matalo ng Gilas Pilipinas ang Serbia at nakaharap din natin noon ang Dominican Republic at si Coach Tab Baldwin nga ang head coach noon. Dati kasi ay mga batang players ang dinala sa Serbia at pumalag talaga ang ating national team. Well, sa unang araw ng classification round ay may tatlong bansa na mula sa Asia ang nanalo sa laban. Tinalo ng Japan ang Venezuela, tinalo rin ng China ang Angola na tumalo last game sa Gilas Pilipinas. Tinalo rin ng Lebanon ang Ivory Coast. So far, Japan pa rin ang nangunguna para sa kaisa-isang ticket para sa Paris Olympics. Well, kung sakaling matalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling laban kontra sa China, ay maituturing ang Pilipinas ang kaisa-isang host country na walang naitalang panalo since 1982. Nakakahiyang history para sa Pilipinas kung magkataon. Well, tila ba tinamaan na yata ng hiya etong si Coach Chot Reyes mga idol dahil sa pambabash ng mga fans dahil sa hindi maintindihang sistema na pinapatakbo nito sa ating Gilas Pilipinas. Sa kanyang press conference ay nagsorry na nga siya sa mga fans dahil hindi nakapagbigay ng panalo para sa bansa. Humingi din siya ng sorry kay Sir Manny V. Pangilinan pero nanindigan pa rin ito na hindi siya aalis kung hindi siya tatanggalin ng SBP. Future, that really is the hands of the federation. But for me, myself, you all know that I've already retired and left this job several times. But, you know, when I've been asked to come back, I could not turn my back to the call of service for country, for flag and country. As to what the future holds, it's up to the federation. They know my feelings. We're in constant communication. That's why I cannot answer your second question on what is the future for this Gilas team, because like I said, what we have right now is only what's in front of us. And like I said, even apart from me, the future with these guys, the core that we have right now, that's a very young core. Kai, AJ, Dwight, even Renz, Jamie, those are you know, these guys are in their early 20s, some in their mid 20s. So I think there's a core of a nucleus of guys here that has a bright future ahead of them. Samantala, sa kabila ng kahihiyan na inabot ng Gilas Pilipinas, ay may pampalubag loob naman si People's Champ Manny Pacquiao para sa mga visiting team. Dahil instead na batikos ang aabuti ng Gilas Pilipinas mula sa mga visiting team ay tila ba mas binigyan nila ng pansin na makita ang People's Champ Manny Pacquiao. Unang dumalaw ang NBA star na si Karl Anthony Towns. Sinundan naman niya ng head coach ng bansang Italy na kung saan ay binigyan pa nga niya ng jersey etong si Manny Pacquiao. Sa unang araw pa lang nito sa bansa ay bukang bibig lagi nito etong si Manny Pacquiao. Gusto umano niyang makita ang People's Champ at yun nga, dream come true dahil nagkita rin sila sa wakas. Well, bukod sa kanila, abay nakipaglaro din ng chess ang 4-time NBA champion na si Klay Thompson. Nasa bansa kasi si Thompson para sa kanyang promotion sa kanyang signature shoes sa Anta, Philippines. Dapat nung inanoint nyo na pala si Clarkson as our naturalized player, dinala mo na yung mga players natin sa Amerika para nakasama na niya sa Utah, nakasama na niya doon, kung saan man, nakilala niya kahit papano. Hindi yung hinintay natin siya, tapos pagdating sa China, wala naman pala siyang visa. At isa dyan, hindi ka dapat nakikipag-away sa mga players.
ang dami natin naging issue, ang dami natin naging drama. Ito lang ang point dyan. Kung ayaw ng player maglaro, huwag nyo nang habulin. Kung yung isang player na injured, huwag nyo nang hintayin. Dahil sumatotal, katulad ni Scottie Thompson, na injured, hinintay natin. Lumabas ho yung deconditioning niya dito sa liga, sa World Cup pa. Pero sabi ko nga po, bago magkaroon ng problema with the players, with some other individuals sa national team natin, dapat nasusolusyonan na yan. And with your personality, alam ko matigas ka din eh. Alam ko may pride ka rin sa sarili mo eh. 'Di ba? Yan yung isa sa mga nagiging problema. At isa pa, Coach Chot, dito, dribble and drive mo hindi na ho angkop yan sa present day basketball. Yung dribble and drive natin, naging effective po yan from way back. From almost 10 years ago, kasi meron kang Jason Castro at Jimmy Alapag sa team mo. Ngayon, wala ka eh. Wala kang ang point guard, ipinilit mo pa yung dribble and drive mo. Ang dalas pa natin mag-small ball doon sa mga laro. Ang lalaki ng kalaban natin against Italy kagabi, nag-small ball ka. Ang ganda ng laro ni Junmar, nilabas mo. Dapat yung sistema mo, Coach Chot, ibinagay mo doon sa mga available players na nasa lineup mo. At bukod doon, yung mga players na kinuha mo sana, yung mga players na karapat dapat maglaro para sa Gilas. Babalik tayo sa sinabi ko a few weeks back. Best of the best sana ang dinala mo doon. Kaso 3-point shooter, point guard, defender, wala tayo. Ito naman po masasabi ko sa ating Gilas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na Gilas lang. Huwag na ho tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ng schedule kasi meron din ho silang negosyong pinoproteksyonan. Bumuo ho tayo ng team gaya ng ginawa natin sa Gilas ni Trico Toroman at sa Gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng $1 milyong, at ito si Kai Soto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang in-spread out yan para hindi nyo na hayaang na-poach yung mga players po natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon. Dapat gumawa na lang ho tayo ng sarili nating Gilas. Yun pong San Miguel Group at saka yung MVP Group, kaya naman ho nilang tapatan. Yun ho kanilang pinagsanib na puwersa ng kayamanan, kaya nilang tapatan kahit ho Amerika pa ang kumukuha sa players natin. At dapat po sa SBP, kayo ho ang nabubunto na ng galit ngayon dahil ho sa nangyari sa team natin. Nakakaawa po kayo kasi kayo na ho ang naglalabas ng pera, kayo ho ang hindi natutulog para sa preparasyon ng hosting, kaso kayo po ang nasisisi. All because hinayaan niyo po yung kapritsyo ng isang tao